Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Ayun. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. Yon mga pre. Itong nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Ay isang patrolman ay papatawan ng parusa. Kakasuhan. Nako po. Yan yung napala, no? Dapat kasi bilang isang naka-uniforme, bilang isang pulis, dapat neutral ka. Diba? Sabi ko nga, kahit hindi mo gusto ang isang presidente, pero dahil pulis ka, oo, may freedom of speech tayo, pero tandaan mo na pulis ka. Diba? Hindi ka pwedeng maging one-sided lang. Tandaan mo, kahit sino pang maging Pangulo ng Pilipinas, kailangang irespeto yan. Diba? Irespeto dapat yan. Kung galit ka dahil nahuli si Digong, hinuli si Digong, okay? At hindi sinalo ng Pangulo, sana inisip mo yung mga paninira ni Digong, Sara at ng iba pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sana inisip mo na siniraan din po ang Pangulo. So kung ikaw ay siniraan, ang hirap naman na sasaluin mo pa yung nanira sa'yo. Diba? So hindi, ano yon, hindi katanggap-tanggap yun. Hindi maganda. Diba? Ngayon mga pre, marami po tayong topic. Okay? Bakit marami? Kasi gusto ko po ang mga iboto natin yung mga tamang tao. Diba? Hindi yung may mga issue sa mga pulburon. Diba? Kailangan doon lang po tayo sa tama. Okay? Saan ka man lugar bumoboto, kailangan tingnan mo po ng maayos kung sino yung karapat-dapat sa lugar mo. Okay? Pag-uusapan natin ngayon, yung mga tumatakbong kongresista dyan sa Malabon. Okay? Pag-usapan po natin. Sino nga ba yung nararapat dyan? Kung may issue ka sa pulburon, sinalum mo yung may mga issue sa pulburon, mukhang hindi ka karapat-dapat dyan sa Malabon. Yan po ang isa sa pag-uusapan natin. And of course, itong issue ni Sara Duterte. Oo, dalawang topic po tayo ngayon patungkol dito sa issue ni Lustay. Anyway, yon mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. At syempre, may Timberador po tayo. At sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Syempre, ito mamaya, pahuli natin to. Pahuling topic natin to, okay? Kumbaga, ito yung masarap talaga ng pulutan mamaya. Okay? Hoy! Bakit pulutan? Bakit pulutan, Ballpoint Man? Siyempre, yung pulis na yon, no, na bumanat sa ating mahal na Pangulo, nakatanggap ng reward. Okay? Anong reward yon? Kinasuhan lang naman. Diba? So, eto na nga mga pre. May dalawang congressman na tumatakbo dyan sa Alabang. Sorry, na-mention, Malabon yata yung na-mention ko kanina. Nagkamali ako. Alabang po, no, sa Alabang. May dalawang tatakbong congressman diyan sa Alabang. So pag-usapan po natin ang dalawang ito mga pre, no?
kung sino ba talaga yung ako hindi naman po ako taga diyan, pero tingnan natin kung sino yung may issue. Tingnan po natin mga pre kung sino yung may kakaibang issue, no? Eh syempre kung ikaw ay may issue sa pulburon, ay mahirap kang pagkatiwalaan. 'Di ba? Oo. Eto po, no. Eto si ayan, yan po si Linlen Oreta. Okay? Ang makakalaban niya po ay si Ricky Sandoval. Okay. So, eto ngayon mga pre. Tiningnan ko po yung dalawa. Pero mas nahiwagaan at nung tiningnan ko yung isa sa kanila, teka lang, ano to? Sabi ko, may kakaiba dito. 'Di ba? Eto pa lang si Ricky Sandoval mga pre. Ay matindi pala yung naging issue nito. Okay? At lumabas po ito sa news. Okay? Meron pong tinatawag na Alabang Boys. Sinong nakaalala nun? Nakaalala, Alabang Boys. Okay? Merong Alabang Boys na sangkot sa mga pulburon na yan. Okay? Hinuli yung Alabang Boys. Nung hinuli po ang Alabang Boys, to the rescue naman po, di umano itong si Ricky Sandoval sa Alabang Boys. Okay? Nung nahuli po yung mga lalaking iyon, boys nga eh. Nung nahuli po, take note, matindi ang issue sa pulburo ng mga to. Okay? Nung nahuli po yon, to the rescue po, di umano, itong si Ricky Sandoval. Okay? Tinawagan niya agad. Okay? Sinong tinawagan niya? Si Expedia Chief Santiago. Sino po yun si Santiago? Pakita ko po sa inyo. Ito po yung nag-attend noong hearing sa Quadcom noong panahon ni Morales. Ayan, kilala na po siya. Tinawagan po siya agad ni Ricky Sandoval. At di umano, okay? Nag-alok ng 50 million pesos itong si Ricky Sandoval sa kanya para lang makalaya etong tinatawag nilang Alabang Boys. Inalok siya. Pero, hindi po siya pumayag. Hindi po siya pumayag mga pre. So, ibig sabihin, may paninindigan. Diba? Siguro kung si Morales yun, ay naku po, mukhang barya yung animal na Morales na yun. Diba? Di po siya pumayag. Pero, kahit hindi po siya pumayag, meron po dyan sa loob ng PDEA na alam mo yung nabayaran din. Pero hindi siya kasali. Nabayaran. At nung nabayaran po, yung mga tao na yun, nakalaya din po, no? Nakalaya din po yung Alabang Boys. Acquitted na po yung Alabang Boys. Kasi yung 50 million pesos na yan mga pre, okay? May ano yan, nasa news po yan. Lumabas po ito sa news. Okay? So believe ako dito, no? Kay Expedia Chief Santiago, na talagang meron po siyang paninindigan. Okay? Kung titingnan po niyo dito, dalawa po ang naglalaban ngayon. Yan. Dalawa, si Linlen Oreta, yun yung nasa kaliwa, at si Ricky Sandoval, yun yung nasa kanan. So matindi po ang issue ni Ricky Sandoval dahil di umano siya ang nag-offer ng 50 million doon sa kung sino man yung nabayaran niya sa loob, di umano, 'di ba? Tapos nakalaya. Itong mga Alabang Boys na to na sangkot sa pulburon. 'Di ba? Kung titingnan niyo po sa dalawa mga pre, yung isa may issue, yung isa wala. Tumatakbo, okay? Tumatakbo diyan sa lugar nila. Sorry, nalilito po ako sa sa Alabang and Malabon. Okay, magkatunog lang kasi mga pre. Okay, magkatunog lang sila. So, ako'y nalilito diyan. At hindi naman po ako taga diyan.
Pero kasi, sabi ko nga, bakit natin ito kinukontent? Kasi, tayo po, kung mahal nyo po ang ating bansa, bawat lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, tingnan nyo po kung sino yung karapat-dapat nating suportahan, yung iboboto natin, okay, para hindi na po maulit yung katulad kay Digong noon. 'Di ba? Na maraming ano dito, maraming pumapasok ng mga pulburon. Mamaya mapapag-usapan natin 'yan. Issue ni Sara Duterte at pamilya niya. Okay, so yun po, no? Kung ako po sa inyo, no? Sabi ko nga, wag po tayong tumingin sa pangako ng isang politiko. Okay? Wag pong ganun. Ang tingnan po natin kung ano yung nagawa niya. At nung siya pa ay nandiyan sa posisyon na yan, ano yung issue niya at nagawa niya. 'Di ba? Kung ang issue niya masama, susuportahan niyo pa ba? Yung mga ganyang klaseng politiko. Mahirap po. 'Di ba? Mahirap. Oo. Eto si Linlin Oreta mga pre, yan po yung, para sa akin ha, para sa akin, walang issue. 'Di ba? Yan ang suportahan natin mga pre. Wag tayong sumuporta sa mga tao na, yung may mga ano, yung may mga sangkot sa mga pulburon-pulburon na yan. Oo, lahat ng tao, nagkakamali. Okay? Lahat ng tao nagkakamali. Pero, kung public official ka, at alam mo nang mali ito, bakit mo itinuloy? Kasi di umano ang nag-offer siya ng 50 million. 'Di ba? Kung ikaw public official ka tapos alam mong masama yan, bakit itinuloy-tuloy mo pa? 'Di ba? Bakit itinuloy-tuloy mo pa yung pag-offer para lang makalaya yung may mga issue sa pulburon? 'Di ba? Kaya nilagay ka diyan para yung mga addict, mga nagdodroga, hulihin, ikulong, kasuhan, 'di ba ganon? Pero bakit ikaw pa mismo ang mangunguna na ito ay palayain? Yun yung tanong. Kaya kung ako sa inyo, iboto po natin Lelen Oreta. Okay? Pasensya na. Ako po'y nalilito sa Alabang and Malabon. Magkatunog po kasi. Okay, pasensya na po. At tayo'y nalilito. So, ngayon mga pre, okay? Pero, palakpakan po muna natin. Palakpakan po muna natin. Ayan si Expedia Chief Santiago. Ayan Diyan mo makikita ang taong talagang may paninindigan. Okay, inufiran siya 50 million pero hindi po siya pumayag. Yun po yung malinaw. Okay? Ngayon mga pre, pag-usapan naman po natin itong issue ni Sara Duterte. Nako! Unreported joint deposits ni Sara at Rodrigo Duterte. So ngayon mga pre, no? Ibunyag natin ang pinagsamang deposito sa bangko na lumampas sa 100 million pesos sa pagitan ni Sara Duterte at ng kanyang ama na si Digong. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan yun yung kasama ni Sara Duterte. Okay? Yun yung kumbaga yung pera nila ay pinaghalo. Okay? Sa Bank of the Philippines Islands or BPI noong 2014 ay hindi isiniwalat sa kanilang statements. So, hindi nila sinali doon sa statements nila. Of assets, liabilities, and net worth or SALINs. Natuklasan sa mga pagsisiyasat na si Sara Duterte at ang kanyang ama ay may pinagsamang deposito sa BPI na lampas sa 100 million pesos noong 2014. Gayunpaman, ang kanilang mga salin para sa panahon ng 2006-2014 ay nagdeklara ng mga ari-arian mula 2 million hanggang 4 million pesos. So, ibig sabihin po, simula nung 2006 hanggang 2014, ang idineklara lang po nila ay nasa 2 million to 4 million pesos.
yung 96 million, tinago nila sa mga Pilipino. Hindi nila pinaalam or hindi nila sinali. Diba? So, anong tawag dun? Oh, pangungurakot po ang tawag dyan. Diba? Nasaan yung 96 million? Oh, hindi pa po sila dyan hindi pa presidente ng Pilipinas si Digong yan. Oh, 2006 hanggang 2014 po yan. Oh, nasaan yung mga pera na yun? Sabi, walang pamasahe papunta Manila. Pero magulat tayo, papunta Hong Kong meron. Diba? Oh. Ito mga pre, nagdeklara ng ari-arian mula 2 million hanggang 4 million pesos na nag-iwan ng pagkaiba-iba na humigit kumulang 96 million na hindi nabilang. Oh. Ang hindi pagkakapare-parehong ito ay nagmumungkahi ng potensyal na underreporting ng mga assets at naglabas ng mga tanong tungkol sa financial transparency ng pamilya Duterte. So mahirap po, no? Sabi nila pulubi lang sila, mahirap lang kami, ganito lang yung buhay namin. Pero dito pa lang sa ating tinatapik ngayon mga pre, matindi na yung pagnanakaw ng mga pamilyang ito. Mahirap lang daw sila, nagkukulambo lang daw si Digong. Bakit ba? Pag nagkulambo ka, mahirap ka na? Yun yung tanong. Ang ulam mo lang daw ay mga gulay o tuyo. Bakit ba? Pag kumakain ka ng gulay o tuyo, mahirap ka na? Punta kang Hong Kong. Punta kang China. Maraming mayayaman dun. Paborito nila yung mga gulay. More on gulay sila dun. So, pag kumain ba ng gulay, mahirap na. Katarantaduhan. Yeah? Isang malaking katarantaduhan yan. Yeah, ito po ay malinaw na ang pamilyang ito ay magnanakaw. Kaya, alam nyo, mahirap pong pagkatiwalaan ang tao or ang ganitong klaseng tao kung hindi naman po nagsasabi ng totoo sa mga Pilipino or hindi tapat sa mga Pilipino. Diba? Bilang isang opisyal, sana wala kayong tinatago sa mga Pilipino para pagkatiwalaan ulit kayo. Ganun yun. Diba? Pero bakit kayo ganyan? Oh, bakit kayo? Diba? Sabi nyo mahirap lang kami. Sarap naman ang ulam nyo. Travel lang kayo. O si Sara Duterte, umuntang Netherlands. Kaninong pera yung pinamasahin yan? Kasama yung mga lawyer niya, mga staff niya. Kaya ako'y nagtatanong, kaninong pera yung pinamasahin yan? Bayad tayo ng bayad ng tax. May mga opisyal dyan na travel lang. Okay, sana kung tatravel kang pa ibang bansa, kung para sa ating mga Pilipino, makakabuti sa atin. Pero kung para lang sa pamilya mo, diba? Travel ka tapos para lang sa pamilya mo? Kumusta naman yung mga Pilipino? Ito naman mga pre, pag-usapan natin ito. Ang pananahimik ni Sarah sa noong 2017 sa pulburon smuggling scandal. Bakit nga ba tahimik itong si Sara Duterte pagdating sa pulburon na yan? Yung issue noong 2017. Ito po, no? Sasabihin ko sa inyo, ang kawalan ng aksyon ni Sara Duterte hinggil sa 2017 pulburon, methamphetamine. Di kasi ako, di kasi ako gumagamit, kaya wala akong idea sa mga ganyan more on lang tayo, syoktong. Smuggling case na kinasangkutan umano ng kanyang asawa at kapatid. Naku po! Kaya pala, asawa at kapatid, di umano, no? Sangkot ang kanyang dito, asawa at kapatid.
Kaya pala tahimik si Sara Duterte. Naku po, bakit kaya ito tahimik? Siyempre, kung malapit sa'yo, hindi ka na lang magsasalita. O, diba? Oh, idinawit ng mga whistleblower sina Paulo Duterte, kapatid ni Sara Duterte, at Manasseh Carpio, ang kanyang asawa, sa di umano'y pagkakasangkot ng Davao Group sa pagpupuslit ng 6.4 bilyong halaga ng pulburon sa pamamagitan ng customs noong 2017. Oh, sa kabila ng mga seryosong paratang na ito, nananatiling tahimik si Sara Duterte. Na nag-uudyok sa mga alalahanin tungkol sa pangako ng administrasyon na tugunan ang katiwalian sa droga. Tahimik lang po ang inyong Sara. Mabait po yan. Nasa loob yung kulo. Nasa loob yung baho. Pamilya kasi pala. Di umano. Pamilya ang sangkot. Kaya tahimik. Yun yung problema ngayon sa ating bansa. Yung nagsasabing I hate drugs, sila pala ang nangunguna dyan. Ayun yung mahirap ngayon. Diba? Kaya wag kayong magpapaniwala sa I hate drugs. Bakit? Ay, naku po. Halos lahat ng anak bangag. Pa-hair follicle test nyo yan, si Kitty Duterte. Maniniwala ako ngayon na talagang malinis kayo kapag yan ay nag-negative. Yan yung challenge ng taong bayan sa anak mo, Digong. Diba? Pati si Baste. Oh, sama mo na yan si Baste. Diba? Sige. Total, kayo nagsasabi sa Pangulo, hindi, magpa-hair follicle test ka, Pangulong Bongbong Marcos, or bangag ngayon tawag nyo eh. Ang totoong bangag naman, yung mga Duterte. O, sige. Nananawagan po ang mga Pilipino ngayon. Ipa-hair follicle test ninyo. Si Kitty. Bakit? Kasi doon, sa pag-aresto kay Digong, nakita ng mga Pilipino na parang may mali kay Kitty Duterte. Diba? Parang may mali. So, sabi, ang sigaw ng mga Pilipino, hair follicle test kay Baste. Ay, Kitty. Oh. Yan yung panawagan ng mga Pilipino. At sana po ay magsalita itong si Sara Duterte patungkol sa issue na ito. No? Itong pagkasangkot ng kanyang mga kapatid, partner sa pulburo na ito. 2017 pa po ito. Okay? So malakas talaga ang kapit nitong mga ni Digong ng mga Duterte. Noong medyo bata-bata pa itong si Digong. Pasensya na. Di ba? So mga pre, dapat talaga managot na itong mga pamilyang ito na talagang nang abuso sa mga Pilipino, winalanghiya yung ating bansa. Kahapon, nandun kami sa presscon. Nandun lahat yung mga pamilya ng namatayan. Nandun lahat. Nung nakita namin sila personal, grabe. No? Ang sabi ni Bato de la Rosa, ang sabi nung isang nanay doon, binaril yung aming pamilya, anak. Tapos ang nakalagay sa death certificate, heart attack. Pero binaril. Pero ang nakalagay sa death certificate, heart attack. Sabi ni Bato, walang ganun. O bakit naglalabasan yan? Kaya tandaan nyo, pag ang pamilyang adik ang naging presidente ng Pilipinas, magkakalit-silitsi po yung ating bansa. Kasi pamilyang adik ang nakaupo. Tingnan mo, maraming mga nanay yung nawalan ng anak. Gusto nyo nung patunay? Binaril yun. Pero ang nakalagay sa death certificate, heart attack. Paano
Posibleng heart attack yan. Oh. Ang ina, mapapamura ka na lang talaga. Anyway mga pre, ito. At bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong panghuling topic natin ngayon. Patungkol doon sa pulis na nganga na ngayon. Ito na. Ayan. So, ayan. Pakinggan po natin. Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? Oh, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka talaga. Ako'y naniniwala na may tama ka. Bakit? Kasi hindi, ikaw lang yung nagsalita ng ganyan eh. Sa dinami-daming pulis dito sa ating bansa, ikaw lang yung nagsalita ng ganyan na hindi mo pinag-isipan. Hindi mo pinag-isipan. Pulis ka. Presidente yung kinakalaban mo. Okay sana kung yung presidente katulad ni Digong nagpapapatay, pwede kang bumanat eh. Pero yung pinagtatanggol mo, yung mamamatay tao. Siguro itong pulis na to, isa sa nakinabang noong war on drugs ni Digong. Siguro tumatanggap ito ng ng reward. Kaya dapat po imbestigahan ito eh. Kung sangkot ito sa mga patayan noon. Kasi mainit yung ulo niya. Bakit? Wala na bang reward ngayon? Kinang ina mo kang animal ka. KO! Tarantado ka. May tama ka, sir. Isa lamang ito sa maraming mga banat na nakapost sa social media page ni Patrolman Francis Steve Fontillas laban sa Pangulo at sa gobyerno. Ayon sa palasyo, ikinagulat ng Pangulo ang mga naging pahayag ni Fontillas kaya't dapat lamang napatawan ito ng kaukulang parusa. Kahit sino naman po sigurong Pangulo, mabibigla po sa tinuran ng sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka-uniform personnel, dapat po impartial at non-partisan. So, doon pa lamang po ay may violation na po siya. So, kung ano po yung nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa, siguro dapat lang pong ibigay. Kaya naman ang Philippines Oy, bantayan nyo ng maayos yan. Kasi may kilala ko, wala na sa katinuan. May kilala ko. Nawala sa katinuan kung ano-ano yung mga sinasabi, sino-sino yung mga binabanatan niya. Ang nangyari, hinuli po. Okay, dinala muna sa barangay. 'Di ba? Tapos inaaway yung nandun sa barangay. May kilala ko eh. Inaway. Maya-maya, ayaw mo na siyang palabasin kasi nga titingnan yung kalagayan niya kung tama ba yung kanyang pag-iisip or hindi. Anong nangyari? Dahil hindi siya pinalabas, gulat na lang yung lahat. Wala na. Tumakas pala. Diba? Ingat. Ingat kayo sa pulis na to kasi baka mamaya tumakas yan. Baka mabalitaan na lang natin isang araw na yung nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos nakatakas na. KO! Pag wala kasi sa katinuan, kung ano-anong maisip niya, tatakas ako, tatakas yan. Ha? So, ingatan nyo. Bantayan nyo yan. KO! National Police agad na kumilos para sampahan ang criminal complaint na inciting to sedition ang naturang pulis. Ayon kay PNP spokesperson at Police Region 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpahayag ng personal na saloobin sa social media. Pulis sila eh. Diba? Pulis sila eh. Personal na saloobin, pulis ka, bawal yun. Diba? Kasi kailangan mo pa rin irespeto kahit sinong maging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Katulad niyan, si Digong ay matagal na palang naisampa yung kaso sa ICC ni former Senator Trillanes. No? Tapos ang sisisihin nyo, si Pangulo. Mali yun. Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos yung nagpakulong dyan. Diba? So, dapat respeto. Na kung ito ay tungkol sa politika.
Kinasuhan na po kahapon ng QCPD itong si Patrolman na Francis Puntillas pagkatapos pong maidokumento yung mga post po niya sa kanyang social media na nagpapayan na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon Yan naman pala, vlogger naman pala yung pulis na to eh. Kaya pala nagpapapansin sa mga Duterte, baka ganito ba? Digong, noon kasi masarap kasi noon, may reward sa panahon mo, ngayon wala na. So ngayon vlogger ako, baka naman. Pinagtatanggol naman kita eh. Sa sobrang pagpapasikat mong kupal ka. Ha? Sa sobrang pagpapasikat mo, na doble, na triple. Ikaw na yung pinakasikat ngayon. Di yan yung napala mo. KO. Sa sobrang pagpapapansin niya kay Digong sa mga Duterte, baka naman daw. Baka naman. Ayun yung napala mo. Iba yung natanggap mo. KO. mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD ito po ay papasok po sa inciting to sedition kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Kinumpirma din ni Brigadier General Fajardo na sumasailalim na sa neuropsychiatric test si Fontillas sa National Capital Region Police Office o NCRPO upang malaman kung nasa wasto itong katinuan. Nako, yun yung ingatan nyo, yung mga ganyan. Sabi ko nga, may kilala akong ganyan, gustong tulungan, dinala muna sa barangay. Maya-maya, tumakas. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya, sino yung mga tinitira niya, binabanatan niya. Nung dinala sa barangay, biglang tumakas. Diba? Nakitaan na umano ito ng erratic behavior at mood swings noong 2023, kaya't isinailalim ito sa gamutan. Short-tempered kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. At ito na nga, nung mangyari nga po itong pag-aresto po kay dating Pangulo. Dapat mga ganyan. Kung halimbawa mapatunayang hindi na kayang gamutin, halimbawa positive siya na talagang may problema sa pag-iisip. Ganon. Dapat hindi na po halimbawa tapos biglang gagaling. Dapat hindi na po pinapayagang 'di ba? Magserbisyo pa. Dapat tanggalin na 'yan eh. Hindi makakatulong yan sa ating bansa, yung mga ganyang klaseng tao na papansin. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakadepende sa magiging resulta ng neuropsychiatric test ni Fontillas kung nararapat pa itong magtagal sa serbisyo. Kung ma-assess po na he is no longer possess the mental fitness expected from a PNP members, this might be a ground for separation from the PNP service. But aside from that po, yung isinampang kaso nga po at yung willful violation po niya ng mga existing policy, including po yung kanyang refusal to report physically sa kanyang unit po. Ito po, lahat po na ito ay dinokumento na po. In fact, pati po yung return to work order po na pinareceive doon po sa kanyang tahanan ay nirefuse din po niyang tanggapin po. Kasama din aniya sa pinag-aaralan ng PNP ay kung dapat itong disarmahan. Disarmahan nyo na po yan. Hindi na kailangan pag-aralan yan kasi may bakas na pala eh. May bakas na pala ng kahapon eh. Diba? Kailangan na po talagang disarmahan yan. Delikado po ang ganyang klaseng tao. Kung ako suggestion ko lang hindi naman ako expert pagdating dyan. PNP pa rin po yung expert, okay? Pero bilang isang Pilipino, kung ganyan man din yung behavior niyan, diba? At meron na palang bakas ng kahapon yan, okay? Disarmahan na po yan, diba? Delikado po yan eh.
pag-alagala, may baril. Tapos ganyan yung takbo ng isip niya ngayon. Delikado po. Kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restrictive custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng sweldo as soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Bukod sa criminal complaint, mahaharap din aniya si Fontillas sa administrative complaint matapos na baliwalain ang mga patawag ng kanyang immediate supervisor, kaya't idiniklara na itong AWOL simula March 6. Oh, AWOL pala eh. Si Fontillas ay pumasok sa PNP noon lamang 2021. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Paano ka ngayon? Paano? Sabi niya, hulihin daw niya si PBBM pagbaba ni PBBM pagkapangulo. Okay? Paano mo ngayon uhulihin? Itatanggalin ka na sa pagkapulis, may kaso ka pa. AWOL ka pa pala. Gawin mo, kung gusto mong hulihin si PBBM, bili ka na lang ng baril-barilan at magpulis-pulisan ka. Puntahan mo si PBBM, sabihin mo, hinuhuli kita! Hinuhuli kita dahil pinahuli mo si Digong. KO. Bili ka ng baril-barilan mo, magpulis-pulisan ka, puntahan mo yung Pangulo. O maganda yung suggestion ko sa'yo, ha? KO. Hinuhuli kita! Hinuhuli talaga kita! Ay, naka po. Anyway, mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. So, ayan, maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live, ng ating video. Ayan, ha? Oo. Basta po, magmasid-masid po tayo at iboto natin yung tamang tao sa darating na eleksyon. Ayan na, so maraming salamat mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan na, syempre mga pre, may ano din po tayo, Timbirador. Ayan na, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. Okay, so yun lang po muna yung ating video. Ingat po. Kita-kits po sa susunod na video.